Mungkahi ni Bob Myers sampal kay James Harden. Donte DiVincenzo, unang nakatikim ng multa sa flopping rules. Official, Dame time sa Milwaukee. At Kevin Durant kinarma sa trash talk sa Lakers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Sa Knicks, pinarusahan si Donte DiVincenzo ng $2,000 ng NBA dahil sa kanyang flopping laban sa Celtics. Isa si Donte DiVincenzo sa mga unang player na naapektuhan ng mga bagong rules ng NBA tungkol sa flopping. Ang guard ng New York Knicks ay pinatawan ng $2,000 na multa dahil sa kanyang flopping noong season opener laban sa Boston Celtics noong Huwebes. Ayon sa pahayag ng opisina ng liga ng opisyal, ang eksena na ito ay naganap noong ikalawang quarter habang binabantayan ni DiVincenzo si Jaylen Brown ng Boston at nabangga ito at nadapa papunta sa gilid nang hindi nakuha ang foul call. Ang multa ay resulta ng bagong in-game flopping penalty na inaprobahan ng Board of Governors bago ang season na ito. Ang pangunahing bahagi ng patakaran ay na ang sinumang tawagang may foul ay bibigyan ng non-unsportsmanlike technical foul at ang kabilang koponan ay makakakuha ng free throw attempt. Gayunpaman, kung ang tawag na flopping ay hindi napansin sa laro, ngunit natuklasan ito ng maaga, ang nagkasalang player ay pinapatawan ng $2,000 na multa. Kaya nasa sitwasyon si DiVincenzo ngayon. Ang layunin ng patakaran ay tulungan na limitahan ang dami ng flopping na nangyayari sa liga at tiyak na magiging hadlang ang pagkuha ng pera mula sa bulsa ng mga players. Hinggil kay DiVincenzo, tahimik ang simula ng kanyang karera sa Knicks. Hindi siya nakapag-score at may 3 rebounds at 2 assists sa kanilang pagkatalo sa Celtics. Sa ibang balita naman mga kaibigan, sinasuggest ni Bob Myers kay Daryl Morey na sundan ang payo ni Joel Embiid para magdesisyon tungkol kay James Harden. Sa dating Warriors GM na si Bob Myers ay nagbigay ng kanyang opinyon hinggil sa ongoing situation sa Philadelphia kung saan nais ni James Harden na lumisan mula sa koponan. Siya ay nag-advise kay Daryl Morey. Sabi niya, kung ako ang nasa posisyon niya, pupunta ako kay Steph Curry, Joel Embiid. Anong gusto nyo? Gusto ko siya sa team, nakuha ko. Ang sabi pa niya, ang responsibilidad ko ay makuha ang pinakamahusay na player para sa team ko at pupunta ako sa kanya. Pakinggan mo, ano ang gusto mo? Kung siya ay hindi masaya, tapos na ang usapan. Ang mahirap dito ay kung paano ito naglalaro sa harap natin. Alam ni Morey na napakahalaga ng pag-manage ng mga ego sa NBA para sa isang GM. Pwede niyang ibaba ang kanyang ego at gawin ang kailangan ng team. Napakahusay itong naikakapit sa kanyang pagsulong ng Kevin Durant sign and trade papuntang Brooklyn Nets noong 2019 sa halip na pilitin siyang mag-sign bilang free agent. Dahil ito ay nagbigay sa team ng D'Angelo Russell na naging si Andrew Wiggins na malamang na pangalawang pinakamahusay na player sa 2022 championship squad. Malinaw na personal na tugon ni Murray ang kanyang ginagamit sa sitwasyon ni Harden dahil sa kanilang malapit na ugnayan sa loob ng mahigit isang dekada. Sa huli, kailangan niyang gawin ang magpapaligaya kay Joel Embiid dahil isang maling hakbang dito ay maaring magdulot ng pagkawala ng pinakamahusay na player sa kasaysayan ng 76ers mula kay Allen Iverson. Samantala, ang Clippers ay nag-aatras mula sa laban para kay James Harden. Pangalawang beses nang may balita mula pa noong Hulyo na ang Clippers ay umaatras na mula sa mga negosasyon para kay Harden at patuloy na itutok sa pagpapalago ng kanilang koponan. Ito ay nagiiwan ng walang kumpirmadong mga nanganganib na kumuha kay Harden. Sa makikitang panahon, ang Clippers ay umaatras muna mula sa mga negosasyon para kay James Harden. Sa ngayon, ito'y parang nagpapahinga sila mula dito. Matagal na silang nag-uusap ng Philadelphia at nagbigay na ng kanilang pinakamahusay na alok. Maring balikan ito sa kalagitnaan ng season, dagdag pa niya. Mas mainam para sa Clippers na subukan muna kung ano ang magagawa ng kanilang malusog na core bago nila itapon ang kanilang mga assets sa isang trade para kay Harden. Kung sakaling magkaroon ng injury si Paul George,
o Kawhi Leonard at magmukhang malabo ang pag-asa ng Clippers sa playoffs, magdadala ng malaking halaga ang pagkuha ng isang player tulad ni Harden. Noong nakaraang season, nag-average si Harden ng 21 points, 6.1 rebounds at 10.7 assists at maaaring magbigay sa Clippers ng kinakailangan nila para maging makabuluhang competitive. Gayunpaman, maaaring ang Clippers ay may kakayahan na maging competitive at mas mainam kung hahanap sila ng mas murang point guard tulad ni Malcolm Brogdon sa Portland kung kinakailangan. Si James Harden hiniling na wag sumama sa biyahe ng 76ers. Matapos ang 10 araw na pagkawala sa practice ng 76ers dahil sa personal reasons, kinumpirma ng dating MVP ang kanyang intensyon na sumama sa koponan sa kanilang season opening road trip sa Milwaukee at Toronto. Gayunpaman, ito'y nakumpirma na inutusan ng 76ers si Harden na hindi na sumama sa biyahe at manatili sa Philadelphia. Ito'y ayon kay Shams Charania. Ibinalik ni James Harden ang kanyang sarili sa Philadelphia noong Martes ng gabi na may dalang gamit para sumama sa koponan sa biyahe para sa laban kontra sa Bucks at Raptors. Ngunit hinihiling na ng 76ers sa kanya na huwag sumama sa biyahe. Ito ay praktikong nagpapatunay na wala ng plano ang 76ers na ibalik si Harden sa koponan. Hindi malinaw kung bibigyan pa siya ng pwesto sa koponan kahit sa mga home games ng 76ers. Ngunit ito'y malinaw na senyales na sa tingin ng 76ers ay maaari silang magkasama ng maayos kahit wala si Harden. Ngunit ang naiisip ni Joel Embiid ay isang ibang usapin. Ngunit mukhang may tiwala ang 76ers. Painit ng painit ang ating mga basketball updates mga kaibigan. Habang naging maganda naman ang laban sa pagitan ng Milwaukee Bucks at ng Philadelphia 76ers na kung saan tinalo ng Bucks ang Sixers sa score na 117-118 dahil na rin sa pambihirang paglalaro nitong ni Damian Lillard na siyang nanguna sa scoring sa team at nakapagtapos ng 39 points, 8 rebounds at 4 assists. At take note mga kaibigan, siya ay naging 0 turnover sa labang ito. Isang patunay na siya ay isang panalo sa trade na ito ng Bucks. Tumulong rin sa kanya itong si Giannis Antetokounmpo na may 23 points, 13 rebounds at 3 assists sa pagkapanalo sa kabila. Kahit na gumawa ng 31 points itong si Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr. na may 27 points, Joel Embiid na may 27 points at Tobias Harris na may 20 points, kitang-kita pa rin na hindi pa rin ito naging sapat para sa pinaniniwalaan ngayong best duo ng NBA na sina Lillard at Giannis. Para naman sa laban ng Lakers kontra Phoenix Suns, nagtapos ang laro sa score na 95-100 na pagkapanalo ng Lakers sa kabila ng mainit na paglalaro ni Kevin Durant na nakapagtapos ng 39 points at 11 rebounds. Nakuha ng Lakers ang advantage dahil sa pagkakataong ito, hindi naglaro sina Bradley Beal at Devin Booker. Sa Lakers, nanguna sa scoring si Davis na may 30 points at 13 rebounds performance, samantalang binuhos naman ni LeBron ang kanyang lakas sa mga huling minuto at nakapagtapos ng 21 points, 8 rebounds, 9 assists. Kabilang na rin ang mga ilang plays na ito. Not many people are going to get in his way. And he had Davis on the side, so he had the option. Davis was open. The steal, but here comes LeBron James with a goal. That was goaltending. Off his wood. There's the split by LeBron, and then one shooter's in the corner. Screen from Davis, takes it in. James put. Drives inside. Right to the rack, James. Oh, he buzzsaws his way for two. Playing limited minutes in the seasonal. Passer in the crunch time. So defensively, you're in a bind. Denver to do this. And to do this, but what makes him so ridiculous? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-share natin sa ating mga kaibigan. Maraming salamat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.